Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. 18 days to go, Pasko na mga kadabarkads. Habang papalapit ang Pasko, ramdam ko ang excitement ng lahat ng Dabarkads natin. At araw-araw nga po may pa-countdown ang Itbulaga. Kahapon nga po mga kadabarkads, inanunsyo na ang mga magkakapartner para sa ninong at ninang ng Itbulaga. Pinakita nga po nila yung behind the scene na naging bunutan doon at kaabang-abang ang mga hinanda po nilang pasabog sa lahat. Ang unang magkapartner si Yunyul at si Ryan Agoncillo. Pangalawa naman si Lucky Robles at Karen. Sumunod si Sam and Wally. Si Daryl Shane Jandani naman at si Jose Manalo. Joey De Leon and Alan K. John Ryle Kiambao at Dominador Alviola Jr. Si Jean Jordan at Raisa May Dizon. Paulo Ballesteros and Maine Mendoza. Arman Mandapat at Eunice. KZ, Ruel Carino, and Bossing Vic Soto. Ann and Miles, Jerome Ibardome, and Ian Red. Sila po yung magkakapartner mga kadabarkads. Ang pinakaabangan nga po ng lahat dito ay ang grupo ni Bossing Vic Soto kasama si SQKZ at Ruel Carino. Excited ang lahat sa ipapamalas nilang mga pasabog, and syempre, kaabang-abang din ang magiging performance ni Maine Mendoza and Paulo Ballesteros. Nakita nga natin ang saya ni Maine Mendoza nang makita niyang si Paulo Ballesteros pala ang partner niya. Parehas kasing malakas at mahusay sila Maine at Paulo Ballesteros. Kaya kaabang-abang din yan. Ganon din ang grupo ni Jerome at Ian Red. Baliwan kung baliwan siguro ang mangyayari dyan since kalug naman silang parehas. Samantalang congratulations naman sa isang clones natin for being Best New Male Artist Finalist. Walang iba kundi po si Ruel Carino. Para yan sa 38th Aliw. Nagaganapin po by December 15, 2025, Fiesta Pavilion, The Manila Hotel. And sabi nga dito, malaking achievement, Ruel. Being a finalist is just the beginning. Keep shining and reaching for the stars. You truly deserve this. Samantalang usapang Angeliana naman tayo mga kadabarkads. Ayon kasi dito hindi daw napigilan ng emosyon at tuluyan ng napaiyak sa gitna ng matinding kontrobersya at patong-patong na kaso at demanda laban sa TVJ Itbulaga Dabarkads sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Nagbukas ng mas malalim na tanong, ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng lahat? Ang TVJ at Itbulaga daw, Dabarkads, ay matagal nang naging bahagi ng kulturang Pilipino. Sa loob ng maraming dekada, sila ay nagbigay ng saya, aliw at inspirasyon sa milyon-milyong manonood. Ngunit ngayon, ang kanilang pangalan ay muling sinusubok ng panahon. Ang mga kasong kinakaharap nila ay hindi lamang simpleng legal na usapin. Ito ay may kakayahang baguhin ang takbo ng kanilang karera at ang kasaysayan ng programang Itbulaga. Para kay Angeliana, ang sandaling iyon ng pagluhay hindi lamang pagpapakita ng kahinaan. Ito ay isang matinding pahayag ng pagkabahala, ng pagkadismaya at ng pag-ibig sa grupong matagal na niyang kinabibilangan. Ang kanyang emosyon ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa mga pangyayari na nagpapatunay na ang mga Dabarkads ay hindi lamang mga personalidad sa telebisyon kundi isang pamilya na dumadaan sa matinding pagsubok. So correction lang, hindi po pag-ibig ang ginagawa ni Angeliana, kundi po ito ay pangbabastos sa mga Dabarkads natin. Kaya harapin niya po ang patong-patong na kaso na ikakaso sa kanya ng mga Dabarkads natin. Samantalang marami naman po ang patuloy na naghahanap kay Jean Jordan Avina na clone po ni Karen Carpenter. Maraming nagtatanong na since champion nga daw itong si Karen Carpenter or Jean Jordan Avina, bakit daw hindi ito nakikita sa Itbulaga? At meron nga po mga usapan na di umano ay papalitan daw si Jean Jordan Avina nitong si Jozara, naka-boys po ni Claire de la Puente. Ayon kasi dito sa lumabas na write-ups, Heartbreak on National TV, the incredible Karen Carpenter voice that captivated millions is reportedly being replaced after a shocking contract dispute that has fans demanding answers. Ayon kasi dito sa isang write-ups na lumabas, ang segment ng The Clones ay higit pa sa isang talent competition. Ito ay isang kultural
na kababalaghan nung unang umakyat si Jean Jordan Avina sa entablado. Hindi lang siya kumanta, inihatid niya ang mga manonood. Taglay niya ang pambihirang kakayahan na gayahin ang mababa, malambing at mapangalaw na timbre na nagbigay kahulugan kay Karen Carpenter na nagpaiyak sa mga host at manonood. Ang kanyang tagumpay ay nakita bilang simula ng isang mahabang karera sa Legit Dabber Gods. Gayunpaman, nakakabingi ang katahimikan nitong mga nakaraang linggo. Si Avina ay hindi nakikitang gumaganap at ang bulong-bulungan ay nasa overdrive. Umabot sa matinding lagnat ang haka-haka kasunod ng isang misteryosong patama pointed remarks mula sa pangunahing host na si Vic Soto na nang papahiwatig na may isang talento ang hindi pumirma or talent sa TBJ or Tito Vic and Joey. At ayon daw po sa insider at circulating reports, ang negosasyon ay tumama sa isang pader bagamat ang mga eksaktong dahilan ay nananatiling isang misteryo. Ito man ay tungkol sa malikhaing kontrol, mga tuntunin sa pananalapi o iba pang mga alok. Lumalabas na tsak ang kinalabasan na wala si Avina para sa isang grand winner na ginawaran ng makabuluhang cash prize na iulat na itinaas mula sa 300,000 hanggang 500,000 pesos. At ang pangako ng isang karera, ang paglayo sa makinarya ng Itbulaga ay isang nakakagulat na hakbang. Isa itong desisyon na ikinalito ng mga tagahanga. Bakit tinanggihan ang pinakamalaking plataporma sa bansa? Ang palabas ay namumuhunan ng malaki sa kanyang salaysay at ang kanyang pag-alis ay nagiiwan ng walang bisa na pinipilit punan ng produksyon. Pero sa showbiz, the show must go on at may kapalit na naghihintay sa mga pakpak. Ang pangalan sa labi ng lahat ay Jazara, ang makapangyarihang vocalist na kilala bilang ka-boys ni Claire de la Puente. Hindi tulad ng malambot at sentimental na estilo ni Avina, hatid ni Anggi ang isang jukebox queen na malalim, husky at soulful. Napansin ng mga tagahanga ang kanyang tumaas na pagkakalantad sa mga kamakailang episode na pinasisigla ang mga teorya na inihahanda siya upang pumalit sa regular na pwesto. Well, para sa akin naman mga Kadabber Gods, pwedeng-pwede naman si Jazara na ipalit dito kay Jordan Avina since nirefuse niya naman po yung kontrata niya dito po sa Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabber Gods. Ang tungkol nga dito sa nabasa natin na 300 million pala di umano yung TF ni Mr. MVP sa TBJ at sa mga Dabber Gods. Sabi kasi dito, panalong-panalo umano ang TBJ at Dabber Gods sa paglipat nito sa TV5. Ayon sa nasagap na chika ni Christopher Min, 300 million umano ang inilabas ni Manny B. Pangilinan para sa paunang talent pin ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon at Dabber Gods. Hindi ko po babanggitin kung sino ang aking source. Lalong-lalo hindi ko babanggitin ang presyo pero daang milyon ang pag-uusap natin. Panimula ng columnist blogger sa Showbiz Now na. Alam niyo po nung si Sharon Cuneta ay pumirma ng kontrata ng 3 taon sa TV5, 2 bilyong piso po ang napabalitang ibinigay sa talent pin ni Sir Manny B. Pangilinan kay Sharon at hindi pa nga natapos ang kontrata, di ba? At ang balita ay ibinalik ni Sharon, dagdag pa niya. Dito raw po, may raw po ako ha kasi po pwede pong kontrahin ng iba. Po pwede rin pong sang-ayunan basta ang mahalaga po, malapit sa katotohanan itong kwento namin. Yan po ang ayon kana ni Christopher Min. At nang pumasok po ang Tito Vic and Joey at ang Dabber Gods sa TV5, naglabas po ng ilang daang milyon si Sir MVP bilang paunang. Ang tawag kasi dyan kapag bibili ka ng bahay, earnest money. Ipagpalagay na naglabas si Sir MVP ng 300 milyon. Kayang-kaya. Yun po ang kumakalat na issue ngayon. 300 million pesos daw po ang unang inilabas ni Sir MVP bilang pangunang talent pin ng grupo, pagpapatuloy pa ni Christy. So ito'y isang patunay lang mga Kadabber Gods. Itong binasa po natin mula sa isang article na talagang gustong-gustong makuha po ni Mr. MVP ang mga Dabber Gods, ang Itbulaga at ang Tito Vic and Joey. Kaya ganito na lamang po kalaki yung inilabas niya nung una na maglabas po siya ng talent piece sa mga Dabber Gods natin. Kaya yung nagkakalat dyan na aalisin daw, iiwanan daw, hindi po yung totoo.
dahil mahal na mahal po ni Mr. MVP ang Itbulaga at ang mga Dabbercads natin. Kaya kalma lang at kampante lang mga Dabbercads, okay? So anong say nyo dito mga ka-Dabbercads? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.